Sa pagpadayon sa pagkakasala, kunyari ay ang ilundan, wala silang masulilan. Ang umagan sa Diyos, tiksay panila. Kristuhano, para ba pagkabalan at ang inuwi ang iyong ganong talita. Iba ng pinapagtatay sila ng Jesus kapag luluwas na. Sumila, 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 sumila. Okay, kapuso at kapamilya, dito naman tayo sa ating pagpakabana sa ating barangay. At sana ay lagi tayong aktibo sa ating pagkikinig para sa ganoon ma-share din natin sa ating mga kapamilya at kapuso. No? Para at least alam na natin, lalo na yung mga magulang, no, na mayroong mga anak na nag-aaral sa kolehiyo, sa college, kasi ito yung prone sa pagpapalaganap, no, sa kilusang revolusyon. So, dito pa rin tayo sa ating organizing, no, malapit na tayo matapos kasi nagsanib na yung Marxismo at saka Leninismo, no? So sa ating mga nagdaang mga pagpaambit, no, sa pagpalaganap natin sa related sa revolusyon, mga kapuso at kapamilya, nalaman natin na ang Communist Party of the Philippines ay na-establish na lang yan, no? At ngayon, magmula nung ma-establish yan noong 1968, nung kapanganakan ni Mao Zedong noong December 26, no? Bago lang sila nagkaroon ng anniversary. No? Noong December 26, 1968, na-establish yung komunismo, kasi yung komunismo during Magsaysay at saka pagkamatay ni Magsaysay, nasundan siya ni Carlos P. Garcia. So bumagsak ang komunismo dahil sa batas ng Republic Act 1700, yung anti-subversion law, na siya ding dahilan na nung pagkawala ng Republic Act 7636, yung anti-subversion law, panahon ni General Ramos. So, ito, lumakas sila ngayon sa pamagitan ng pagsanib sa political party sa demokrasya na pamahalaan. Kaya nabanggit natin
na yung mga leader ng komunista ngayon, ng komunismo, eh nasa ating gobyerno na, di ba? So, mga kapuso at kapamilya, kung minsan di natin maintindihan ang gobyerno natin sapagkat siyempre di natin alam na ang komunista pala ay nakaupo na sa ating gobyerno. No? So, maliwanag, nung active pa yung Republic Act 1700, DCPP, yung mga mag-attempt no, na lalaban sa pamalaan, na tawag na mga activist pa lang, ng mga aktivista yung question sa pamalaang demokrasya. So, tapos may layunin talaga sila na iba sa gobyerno dahil gusto nilang sirain. So, ang nangyari mga kapuso at kapamilya, eh, pwede hulihin yun. Kaya, no, sa batas natin, pwede hulihin. Kaya, nung hindi pa na-repeal yung Republic Act 1700, hindi makapurma yung mga yan. No? Kasi, pagka may makita na ito ay, lalo na kung naging PE na, so mahuli talaga yan sila, no? Mahuli. Pero nung ma-repeal yung Republic Act 1700, panahon ni General Ramos, kasi nga yung pagkapanalo sa presidente si General Ramos, alaman natin na gusto niya magkaisa lahat ng partido, no? Para sa ganoon ay magkaroon ng unification, no? Yung nga sa programa ng NPUD, National Program for Unification and Development, para magkaroon ng kaunlaran ng bansa natin, kailangan magkaisa lahat. Kaya nga sa programa ng PUD, nagkaisa yung lakas MDU City. So, gano'n, no? So, lahat ng hindi pa yon nagtapos na ibalik natin para at least pan talaga natin. Hindi pa yon kasi nung ideklara ni General Ramos yun, hindi pa yon sila sumama. No, kasi sabi nila ay hindi tapat ang ating gobyerno. Kaya ang nangyari ay ang ating gobyerno ay sinusulat, ang presidente natin ay hinimok ng kanyang advisor na si General De Villa na isa ring retired general, hinimok na para maniwala ang komunista na tapat ang ating gobyerno sa layunin, kailangan i-repeal niya yung Republic Act 1700 kasi ang kalakas nila pagka ang pag bumaba sila at sumali sa gobyerno, huhulihin sila. No? Kaya mga kapuso at kapamilya, para maniwala sila, ni-repeal ni Presidente Ramos yung Republic Act 1700 kaysa national. At yun, no, pagka-repeal nun, bumaba na sila. Bumaba sila. Tapos, nagtatag naman ng, naipasa naman yung Republic Act 7941, the party list, no, eh, gumawa sila ng, nagtatag sila ng party list, no? Yung Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Alliance of Concerned Teachers, yung Migrante, mayroon pang Suara Bangsamoro, ano pa yung iba. Marami pa yon. Pero ang talagang malakas, yung Bayan Muna at saka Anak Pawis, Gabriela, yun ang malakas. No? So, ang nangyari, malaman natin na sila ay ito na pagka-eleksyon, yun, umupo na sila sa gobyerno dahil nanalo man, dahil ang kailangan lang naman sa party list sa isang area, 2% sa populace, meron na silang slots sa Congress. No? So, yun ang nangyari. So, kaya nakaupo na sila dyan ngayon. So, kung makita, kung i-summarize natin yung, yung organizing, alam natin na bago na-establish ulit yung CPP, NP, NDF, no? Alam natin na itong organizer dito, yung Kabataang Magkabayan, na pinangunahan ni Joe Masison, yung kabataan niya, no? Sila Nilo Tayag,
sila si Pilusa, marami pa yun sila. Alam natin na pumunta sila sa China para aralin ang ang Mao Zedong na pamaraan, Mao Zedong ito. So, aralin nila yun nga. Kaya nga, kung pagbalik nila dito sa ating bansa, dala nila yung apat na teorya sa pag-organisa. Ano yun? Ano yung apat na teorya sa pag-organisa? Yun, no? Yung triangle theory. Triangle theory, plain paper theory, um, aquarium theory, at saka encircle theory. Tapos, sabi natin, sa pag-organisa ito, hindi natatapos dyan sa isang hibla lang, no? Hindi natatapos tulad sa CPP kasi nung lumaganap, nung may establish nila ang CPP noong December 26, 1968. Nagtatag naman sila ng armado nito, yun yung ika 27 anibersaryo ng Hukbalahap, ay pinatag din ng komunista yung Hukbalahap dati, no? Yung Hukbabayang Laban sa Hapon. Tapos pagdating ng ika-18 anibersaryo sa unang komunista, ang PKP ay noong November 7, 1948 ay binago nila kasi wala ng Hapon. So binago nila ang hukbo magpapalaya ng bayan. Now, ngayon, nung pagkabagsak nito, ng mga armado, nung nirestablish nila noong 1968, noong March 29 din, no, ika-27, no, ika-27 anibersaryo ng NPA ng Hukbalahap, ay itinatag din nila ang New People's Army. No? Ito na yun, no? Yung New People's Army. So, ibig sabihin, ang partido nandyan na. No? Nandyan na yung partido, nandyan na rin yung armado. So, ang armado NPA, tapos tulong yung lumikha ng kaguluhan ng 1969, lumikha ng kaguluhan during sa campaign period sa eleksyon, no? Sa Liberal Party ang binumba nila sa Plaza Miranda at saka sa Liwasan Bonifacio. Doon so mag-rally sila, maraming patay doon sa Plaza Miranda sa tapat ng Quiapo Church. So, mga kapuso at kapamilya, ito, mayroon tayong i-slide dito na video. Bukas siguro pag mabuo natin yung aking ginagawa. So, nung salita si Dr. Corpus noon, yung sundalong nag-rebuild rin, tapos bumalik sa sundalo ulit si General Corpus. So, siya nagsabi na pinagbintangan lang nila si Pangulo Marcos at ang talagang gumawa doon ang mga komunista, no? Yung Dilawan. So, mga kapuso at kapamilya, kailangan natin gawin natin to papalaganap kasi mayroon na naman silang planong palakasin ng kilusang komunismo, no? Ang revolusyon. Kasi humingi sila ngayon ng peace talk sa ating gobyerno. Kaya ngayon, nalaman natin nung nakaraan na ito yung pag-organisa nila, yung pinakita ko sa inyo, yung Committee Revolutionary sa Barrio. Ito pala ay i-declare pala ito ng kilusan, no? During sa plenum nila sa malawakang pagtitipon during sa anniversary ng Communist Party of the Philippines. So, kaya na-deklara yung KRB. Kung hindi pa na-deklara sa komunista yung KRB, exist pa rin na ad hoc siya, yung temporary government. Yung shadow government. So, ganun ang kalakaran na sinasabi nila. Kaya, yun, pinalakas nila, no? Pinalakas. Tapos, ngayon, sa kanilang
mag-organisa, nalaman natin yun, ginamit yung mga estratehiya nila para maorganisa nila ang kabuuan. No? Kaya ang ginawa nila gamit yung aralin na galing sa China, yung apat na pamaraan sa pag-organisa, yung encircle theory, plain paper theory, at saka triangle theory, at saka aquarium theory. Yun, yung ginawa talaga nila ay pinalakas nila. Kasi mas malakas yung Mao Zedong thought kasi ito yung inorganisa nila magmula sa kanayunan. No? Tapos yung Marxism naman, yung encircle theory. Kasi sinabi ko nga, yung encircle theory, dalawa yung magmula sa kabukiran, no, papuntang urban, tapos yung urban naman papuntang kabukiran. Salubong sila sa pag-organisa, kaya doon nakita natin sa yung hingpit na organisasyong masa o hingpit na organisasyong masa na structure, no, yung home na. Nakita natin doon na yung matibay yung kanilang pag-organisa sa encircle theory kasi magmula sa kabukiran na organisa nila, tapos ito yung Marxism theory naman, yung white, no? Yung white nag-organisa din, no? Tulong sila. So hanggang sa mabuo nila. Paano nakatulong ang Marxism theory? Kung napapansin niyo, yung una na ito, pakita ko ulit sa inyo, no? Itong una na kumilos. Tingnan natin, ano? Because natapos natin yung ginagawa natin, medyo hirap tayo dito kasi naghahangin itong laptop natin. So, meron akong piniprepare na tuloy-tuloy na sana, hindi pa natapos. Kaya pagtagaan lang muna natin ito at i-give ito baka bukas matapos ko na yun. At least makita natin kasi okay. Kumilos na. Dahanan lang natin kasi pag paspasan natin, naghahang. Ayan. Dahan lang, basta permanente. Balik tayo sa kasaysayan, balik tayo sa struktura ng CPP and PNDF, umpisa kasi ngayon marami nang nadagdag dito eh. Okay, nakit na. Okay, sunod na naman. Okay. Okay, ito na. Okay, kapuso at kapamilya, tingnan natin yung structure ulit, no? Para at least makuha natin yung punto. Yan, no? Yan. So, laki natin ng punti. Yan yung CPP and PNDF, no? Yung CPP, yung kulay dilaw, yun yung partido, tapos yung armado nila, yung pula, tapos yung puti, yun yung NDF. Ngayon, paano natin masasabi yung binabanggit natin kanina? Ito yung CPP, yun yung inorganisa
noong ni-establish ulit noong 1968, no, December 26. Yan. At itong pula, ito naman yung March 29, 1969, itong Armado, pag-establish na Armado. At ito yung puti, itong NDF, ito yung na-establish noong April 24, 1973, after sa may deklara yung martial law ni Pangulong Marcos dahil sa kaguluhang yon. Ang nangyayari ay nagdeklara ng martial law ang Pangulong Marcos, dating Pangulong Marcos. So mga kapuso at kapamilya, maliwanag dyan na sa struktura na pinakita natin sa organizing, 'di ba? 'Di ba ito yung ito yung CPP, NPNDF, yung yellow, yan yung Partido Komunista. Yung pula, yan yung um, uh, yan yung Armado, yung PA, the New People's Army. At yung NDF naman, yung puti, yung legal. Yun yung legal na nakaupo ngayon sa ating gobyerno, yung dilaw at saka puti. No? Puti. Bakit? Kasi itong puti, ito yung kanilang tawag nito, front legal organization. No? Yung dilaw, yan ang nakaupo ngayon sa ating gobyerno. No? Diba, dito sa District Party Committee, mga kongreso ito. So may mga congressman na nakaupo dyan sa kongreso na makakabila at mayroon ding mga party list representante, no, sa marginalized sector sa lipunan, kaya natatag yung party list na sinakyan nila. And then makita natin na itong mga nasa puti, ito yung mga organization na legal na binuo nila, yung organization ng estudyante, palakihan natin ha, para makita nyo yung puti. Okay. Palakihan natin to, no? Yan, yung para hindi maklaro lang. Yung youth, yun, sa mga estudyante, no? Yung League of Filipino Student, yan yung mga kabataang makabayan, ang underground yan, no? Sa youth, no? Tapos yung Kadina, ganun din. Yung Kadina, yung out of school youth, yan yung mga siguro ilapit natin pa para makita. Makita eh. Yan mo natin na. Yan. So, makita natin na yan, yung mga youth. No? Tapos, yan yung inorganisa na mga legal. Ito yung naorganisa sa urban area, di ba? Ito yung Marxismo. Kaya sa encircle theory, dalawa ang encircle theory. Yung Mao Zedong thought na yan, yung pula, tapos yung puti naman, yung pag-organisa sa mga sa urban areas, no? Kasudaran. Tapos yun nga, yung target nila school. Tapos yung basic organization nila sa school is yung NUSP. Yan, yung sa baba. Yun, no? National Union of Students of the Philippines. Usually, clarify naman natin to pag nabuo yung video na ini-edit ko, yung nagsalita mismo yung yung na-recruit sa mga eskwelahan na naging NPA at naging representative na. No? Yan. Tapos, si Ka-Eric mismo, mayroon din tayong na video. So, itong mga workers, Trokimyo, ang pag-organisa sa mga pabrika. Yan. Mga jeepney, no? Yung Piston at Manibila. Yan, under nila yan. No? Tapos, yung KMP, yung sabi ko nga, yung sa Bohol, humabol. Tapos, doon sa Negros, yung yung ano ba yun?
yung nabanggit natin nung nakaraan. Yan, yung mga yan, no? Tapos may ngisda, kasimbahan, no? Mga professional, no? Sa mga professional, andyan yung Alliance of Concerned Teachers, mga guro, no? Andyan yung Pre-Legal Assistance Group, no? Nandyan yung National Alliance Justice for Freedom and Democracy. Andyan, mga abogado yan, no? Tapos, mga kababaihan, andyan yung Gabriela, no? Yan ay suportado ng dito, suportado nila yan sa Makabayan Black, yung Bayan Muna, Anak Pawis, Anak Bayan, Gabriela, Anak Bayan Parteles, at sa Gabriela. Suportado nila na yan. Ito mga ito. Yan. Yung mga organisasyon naman, kinunik nila sa CERNET, yung Community Empowerment Resource Network, yung nagbibigay budget, no? At saka yung galing din sa ating mga party list representative. No? Yan. Yan nakikita natin. No? Tapos mayroon pa yung dagdag yan. No? Mayroon pa yung migrante. No? Marami pa yan. So ito lang yung pinakauna nila na kaya i-issue down din natin yung sinabi ni Juma Season. Tapos itong mga urban poor, ito yung mga ginagamit nila sa mga rally. Ginagamit nila sa mga rally. So sa Maynila, saan sila kumukuha ng mga uh, saan sila kumukuha ng mga ng mga magrarally, 'di ba, sa mga squatters area. So sa mga squatters area, doon sila kumukuha ng mga magrarally. Binabayaran nila ng tag 150 noon. Ngayon tumataas na kasi tumataas na rin yan ang So, yun, no? So makikita natin na grabe talaga yung kanilang grabe talaga ang kanilang pag-organisa. So makita natin sama-sama sila sa pag-organisa yung sinasabing Marxismo, Leninismo at saka yung Mao Zedong Tut. So pag-implement sa communism, bali matigas yung kanila kasi mayroon silang pag-organize na makatulong kasi yung Marxism ang Marxismo hindi siya madugo, no? Hindi siya madugo kasi yung Karl Marx naman yung pananaw niya na iangat lang yung mga mahihirap, no? So maganda yung layunin ni Karl Marx, no? Iangat lang yung mahihirap, no? Tapos yung kay Mao Zedong parang ginaya niya yung kay Marxismo. Ang problema na yung violente itong kay Leninismo. Ito yung kasi tatlo yung komunista sa Pilipinas, tatlo yung ating yung inadapt, no? Marxismo, Leninismo at saka Mao Zedong, yung kalaman ni Mao Zedong. So mga kapuso at kapamilya, ito ang problema ito sa Leninismo kasi ito ang gumagawa ng mga terroristic activities, no? Kaya yun yung pinagsanib na pwersa ng komunista. Ngayon, nawala na sana yan no? Bumagsak na tapos bumangon ulit. So ngayon nakabangon sila kasi tinayo nga ulit noong 1968. Ngayon humina na sana sila, no? Humina na sila actually. Pero ang problema naman ngayon, humina na sila pero hihingi na naman sila ng peace talks, diba? Peace talks. At alam natin na itong peace talks, ito yung nagpapalakas sa kilusan. Yan ang nagpapalakas sa kilusan, itong peace talks. So, nagre-recover sila dyan. Kaya, ingat lahat, no? Ingat lahat kasi pag lumakas naman ito, ang target nila na organisahon ulit at i-recover yung mga dating nilang mga na-organisa na. Likewise, yung nangyari nung araw, ganun. Diba, yung sa POT pa, tapos naging SLT, tapos binalikan nila ulit yung kanilang hanggang sa pag-SYP na, ganun pa rin at lumakas lalo. Tapos ngayon, humina kasi talagang na-neutralize na natin yung ibang na-organisa nila. Tapos na dagdagan pa sa NTF-ELCAC na talagang lahat ng local government unit ay sumuporta sa programa para mabuwag yung insurgency.
So, yung kaguluhan. So, pero, ngayon, humingi sila ng peace talks. Yun yung, ilalive natin yung programa ni Ka Eric. No, yun yung ginagawa ko para at least mabigyan natin ng linaw yung pag-organisa na kung paano. Kasi marami-rami sa Negros, nahirapan tayo doon kasi magbula sa Southeast Front, no, ilang bayan ang Southeast Front, yung Negros Oriental lahat, no? Negros Oriental lahat, tapos yung ah ah, yung ano pa papuntang Negros, yung Central Negros, tapos Northern Negros, no? So yung Escalante, na nahirapan tayo doon, no? Nahirapan tayo. So, yan talaga ay gusto nilang i-recoveran kasi kanila talaga yan, no? Tapos sa Bohol, okay lang ang Bohol kasi ilan lang naman yun dyan, no? Kasi yung na-skeleton ng Bohol, tapos nag-consolidate sila sa Front Committee 1. Kasi actually, sa Region 7, nung early 2000, mayroon silang 7 front committees sa Region 7, no? 2 sa Cebu at 5 sa Bohol. Dahil masigasig ang 15th IB noon na nakabase sa Bohol. So, mga kapuso at kapamilya, ang nangyari, maraming sumurrender at mga namatay sa enkwentro at nahuli, no? Sumurrender, namatay at saka nahuli. So, ang nangyari, na-skeleton yung ibang mga front committees. So, dahil kunti na lang sila, nag-consolidate sila sa front committee 1, no? According, ang nagsabi niyan mismo, si yung commander ng Bohol Island Committee, no? Yung Bohol Island Committee na sumurrender sa atin noon. And then, sumurrender yon sa 302 Brigade noong 2007, last quarter. So yun yung niya, na-reveal niya na kaya nag-consolidate sa Front Committee 1, tapos dahil na-skill sila, dahil masigasig yung 15th IB na na-assign nun sa Bohol. Then ang nangyari, tinapos ito ng 79th IB, no, under ng 302 Brigade, may General Cesar Riano, tinapos yung naging insurgent spray ang Bohol, no? Noong 2000 first quarter ng 2008, dahil nabuwag talaga yung isang front committee na naiwan, no? So kaya ilang taon din yun bago binalikan nila. Ay, tingnan mo, binalikan na nila yan. Ngayon meron na mga maengkwentro sa Bohol, no, magmula 10 years bago ulit na recover nila yung Bohol. Pero hindi naman talaga totally recover nila. Kasi yung mga tao aware na, tapos nagre-report na rin yung iba. Maliban talaga doon sa kasi si Commander Kumpok, taga yan taga Barangay Daguhoy, Bilar, Bohol, no? Barangay Daguhoy, Bilar, Bohol. So doon sa yung mga katabing barangay niyan, katulad ng Bonifacio, Campagao along the highway, tapos yung magsaysay ng Sibilya, yan yung mga undeclared na BOP, kasi yung sa pag-organisa kasi nila diyan sa Bohol ay batakang organisasyong ng partido, no, BOP ang kanilang ang katumbas ng home diyan, yung himpit na organisasyong masa dito sa Southeast Front, dito sa Negros Oriental, diyan sa Bohol Atleti, diyan ay BOP yan, no? BOP, batakang organisasyon sa partido. So yan, no? Tapos ang nadeklara diyan as BOP talaga yung Village Revolutionary Committee o VRC, or yung KRB na nadeklara ng partido during sa plenum, isa lang yung barangay barangay Daguhoy ng Bilar. Tapos yung nakapaligid na barangay diyan, home sila ad hoc kasi hindi na deklara. Yan yung rebel ng Bohol Island Committee Commander.
diyan sa Bohol, secretary ng Bohol Island Committee. So mga kapuso at kapamilya, kung lalakas ulit yan, kasi nakumpisa na nga, no? Mayroon na nga inkwento dyan ngayon, no? Shout out sa 302 Brigade, no? Kasi itong Bohol, under ng 302 Brigade. Sa 302 Brigade, no? Na yan, ano ko yan bukas, so papalo up natin yan bukas, no? Noong isang araw, na-enkwentro sila doon sa doon sa Barangay Milagrosa, no? May napatay doon na NPA isa, taga Payaw-Payawan, no? Anak ni isang pastor Solano, anak ni Pastor Solano. So napatay yung NPA doon, no? Yun yung hinuhold natin dati yung area na yan, no? Yung area na yon. So may na-recover yung 11th IB na mga mga subversive document, saka baril, saka one body count, no? Andito ngayon si shout out sa Roto Brigade, sa ating Chief Civil Military Operations, si Spinner G. Hypes. Nanonood natin ngayon si Staff Sergeant Cabando, no? Ito si Staff Sergeant Cabando, taga ito, taga Binunido, Bohol. Ito, shout out, ito yung Banggiitan, no? Kasama ko dati na deploy dyan sa Santa Catalina, no? Shout out sa lahat ng taga 302 Brigade, no? Sa accomplishment, no? So mabuhay kayo lahat, no? So at sana pagpatuloy pa natin yung ating paglilinis dyan sa Negros Oriental, no? Kasi kunti na lang talaga sila dyan. Dating SDG yung Santa Catalina, bumaba sa BPP, pero na may kumikilos pa rin, no? Na taga bundok, no? So kaya yun, namatayan sila, no? So shout out din sa Junior Oclaret, Dahan sa Sakaon, Gao, shout out ninyo Gao, yeah, no? Tapos shout out din sa ating Inday Lisa Magdayo, sa diha sa Cavite, sa Paliparan, Cavite. So, si ating Board of Director, Sir Raul Pagaran, watching. Shout out sa sir. Sana pagpalain tayo at may bahagi natin itong ating pagpakabana para at least hindi natin dapat bigyan ng pagkataon itong ating mga kababayan na magalsa pa sa laban sa gobyerno, kasi ito talaga yung dahilan kung bakit tayo naghihirap, no? Ito talaga ang dahilan ditong CPP, NPA, ADF, no? Kasi kung anong plano sa gobyerno, lalo na nakapisto sila dyan ngayon sa ating gobyerno, yan talaga ang sila yung ayaw na tayo ay umasinso, no? Yan sila kasi gusto nila talagang madodominate ng komunista itong ating bansa. So kahit na wala na si Dumasison, pero existing pa rin sila. Humina na sana, pero attempt na naman na papalakasin nila, no? Kaya lahat ng mayroong mga kabataan na nag-aaral sa kolehiyo, tandaan natin sa show ko na kung bukas matapos ito, makita ninyo yung mga sigaw ng kabataan na na-recruit, na sumurrender ngayon nasabi ni Ka-Eric nga, kasi parang siya ngayon yung at saka yung makasamahan niya na galing talaga sa kabila, na na-recruit galing sa mga paaralan, no? So kaya yung may mga anak nag-aaral dyan, ingat kayo dyan, no? Kasi baka mabiktima yung anak natin. Kasi sa Bohol, mayroon na nga, di ba, yung
may ano natin noong nakaraan pa, yung taga Barangay Villaswerte, Dimiao. Tapos yung anak niya na-recruit, kapitbahay rin, hindi naman kapitbahay, kapit-barangay yung nag-recruiter. And then yung anak niya natamaan, sa kanya nalaman pala na na-recruit pala yung anak niya. Pero ang alam niya, nag-aaral sa Cebu yung anak niya. Yan ang masaklap. No? Kaya magulang, ingat talaga, ingat kayo diyan sa mga sa mga uh, manlilinlang ng mga komunista. At sana mga kapuso at kapamilya, uh, wala na tayong oras. Bukas pag natapos natin yung ating ginagawang editorial sa mga video clip, video sa mga sumurrender sa galing sa kilusang uh, revolusyon. So, yan, mapapatunayan natin na sana ay tayong lahat ay magpakabana no, tungkol dito sa pag gusto na naman silang lumakas, no? Palalakasin na naman nila. Kaya nag-request sila sa pamahalaan na magkaroon ng peace talks. So kasi lahat tayo dito dapat aware, no? Aware dapat tayo lahat dito sa mga pangyayari dito. Okay, kapuso at kapamilya, shout out sa lahat ng ating uh, mga kapatid sa aking utol sa Mabini, Batangas. Kung mayroon kayong mga uniforme sa kumpanya na ipapatahi, ayun, nananahigan siya. Meron siyang tinuring dyan sa Mabini, Batangas. Shout out sa iyo, Tol. At kung gusto niyo magpatahi ng mga company uniform, school uniform, any kinds of uniform, no? Lapit lang kayo dyan, malapit lang dyan sa Mabini, Batangas. Okay? Okay, mga kapuso at kapamilya, wala na tayong time. So, magdasal muna tayo, no? Bago matapos. Okay, nagahang yung ating top. So, okay. Uh, lang kay bang nangyari dito. Bukas maayos na natin to. Okay. Okay. Shout out muna tayo kay Maripi Patawi sa Barangay Kanlapuas, Katbalugan, Samar. Ito yung anak nung nabanggit natin na pinatay ng NPA na lumapit na sa atin. No? Tapos pinatay ng NPA. Yung nasayangan talaga ako doon. So ito yun si anak niya, si Maripi. Napakabait na tao yun. No? Sinayang
nasayang ang buhay dahil sa walang kabuluhang pagkikibakan ng mga NPA. So, nasayang ang buhay. Okay, kapuso at kapamilya, magdasal muna tayo para matapos na ang problema. Ayaw gumana itong ating sounds. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O barika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kasipan, aron may lanamo ang kamaturan nga mao si Jesucristo. Nita sa imong gugma nga among singkasing, aron mubati o butagad sa among isigkatawo. Dili si kami gikan sa among mangid-ag nga mga pagbati o ipalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo hinuwa kami nga lagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagman balusan namo sa pasaylo, diin ang katahak dasibo namo sa paglaom, diin ang kangit-ngit panluwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan upayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon tugot nga di namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami higugmaon kaysa paghigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso at kapamilya, maayong gabi sa tanan, ug shout out subs sa madjong gabi Brad. Matod pa ni Sister Sinuna Balaba, diha sa Kantangaw, Abihilan, Garcia Hernandez Bohol. Shout out sa inyong tanan diha, Sister. O happy Pit Senior. Happy Pit Senior. Pista ron ni Senior Santo Niño. Musampit taniya, no? Kaya Pit Senior, Sampit Senior Santo Niño. Musampit taniya. Watching sub ni Kumaring Inday Tado diha sa sentro sa Abihilan. O daghang kay salamat sa inyong paminaw o paglantaw sa atong pagpakabana sa atong katilingban na maresolba ang insurensiya. Naapagyapon ta sa political aspects, no? Dato nang nabatbat ang gikan sa theocratic, monocratic, autocratic, democratic at saka communism, communist party the Philippines. So, at bukas pagkatapos natin yung ini-edit natin ng mga videos, so yun, ating support doon sa ating ating structure ng CPP, NPA, diyan sa sangay sa partido sa lokalidad, no, diyan sa mga kabaranggayan, at saka yung mga organizing nila diyan sa mga urban areas, no, lalo na sa mga schools. So diyan. Okay, magandang gabi sa lahat. So sa mga naghapunan, siguro mabusog tayong lahat sa ating hapunan, at sa mga nagpista, no, pista ni Senior Santo Niño. Pit Senior. Bye-bye.